Okay, the Bill 11-11-7 was just filed as a result of the committee hearings conducted by the Quad, no? This is the administrative cancellation of the birth certificates fraudulently acquired by foreign nationals. Alam naman natin na for the last several years marami pong Chinese, no, na naging Pilipino. And dahil sa kanilang pagiging Pilipino, sila ay naka-acquire ng lupa, sila ay nakapag-organize ng mga korporasyon na 100% na kanilang pagmamayari, no? And all these things were fraudulently done for reasons that are perhaps based on their self-interest. Alam naman natin na ganun ng layunin itong mga taong ito, no? Kaya ngayon ay itong batas na aming pinapanukala ay magkakaroon ng kaparusahang mabigat, no? Itong mga taong gobyerno na tumulong, no, sa kanilang pagbibigay ng mga dokumento gaya ng birth certificate dito sa mga foreign nationals na to. Alam nyo, tayo mga Pilipino, hirap na hirap nga tayong kumuha ng birth certificate, di ba? I'm sure everybody experienced this, no? Sa akin district, nakikiusap pa nga kung pwede matulungan ko, masulatan ko yung PSA nang sa ganun mabigyan sila ng mabilisang pagpapalabas ng kanilang request for a birth certificate. So, pero dito sa mga Chinese nationals na ito, siguro for a large sum of money as consideration, nabibigyan sila ng birth certificate. So, yan ang ating pipiliting maging batas nang sa ganon ay magkaroon ng mabigat na kaparusahan itong mga kawani ng gobyerno na tumutulong at nagiging instrumento sa pagbibigay nitong mga dokumentong ito. The proposed penalties cancellation lang ito, no? Cancellation lang pala ito. I'm sorry. Cancellation lang pala ito ng birth certificate. Pero doon sa mga kawani ng gobyerno na mapapatunayang involved, no, doon sa papalabas itong mga dokumentong ito na fraudulent ay magkakaroon ng kaso, no? Posibleng mga administrative cases, no, posibleng falsification of public documents. Meron ding criminal na pwedeng ikaso sa kanila. Yung grave abuse of authority. So yan ang mga pwedeng maikaso sa kanila. Hindi natin palalampasin, no, yung mga kawani ng gobyerno na naging instrumento dito sa mga anomalyang ito. Dahil nga gaya ng sinabi ng ating mga kasamahan, tayong mga Pilipino, hirap na hirap tayong kumuha ng dokumento mula sa mga ahensyang ito. Pero sa mga foreign nationals na ito, itong mga Chinese na ito, abay, nagulat tayo. Bigla na lang naging Pilipino, no? Yun ang masakit, no? Yun ang ating pinipigil dito at layunin natin na ipahinto. Okay? Okay. Okay. Narinig gusto natin kayo. You were saying na baka sinasabi lang nila na puro lang kayo hearing. Ito ba ay meron naman kayo Si Jinky. Si Congresswoman Jinky, ang aming muse. She's the only thorn among the roses. I think we are all witnesses that as we go along the hearing, madami na rin po tayong bills na na-file. The first, I believe, is the law prohibiting the offshore gaming operation here in the Philippines. Tapos, EJK. nagkaroon din tayo ng EJK. We declared EJK as one of the heinous crimes. And then, we also have the civil forfeiture law with respect to the lands illegally acquired by foreign nationals. Ito po'y paapat na. The administrative cancellation of birth certificate illegally acquired by foreign nationals. So hindi po totoo, na puros hearing lang ang Quadcom. We have filed 4 bills so far already. Okay. Thank you. Take advantage of your presence. Baka lang gusto nyo linawin once and for all. What's the truth about this allegedly na meron daw kung sasakyan nyo? Nananila ng shabu. Ayun. Alam mo, nakakagulat nga yun dahil ginawa na nila akong drug lord, no? Itong mga vloggers, no, na walang humpay, no,
sa paninira sa ating mga kasamahan sa Quadcom, ang kanilang layunin ay klarong-klaro. Siraan ang kredibilidad nitong Quadcom, no? At isa-isa kami, no, na tinitira ng mga vloggers na to. We don't mind if you criticize us, eh. Walang problema kung kritisismo, eh. Pero kung fake news, ay hindi po kritisismo 'yun. Eh, hindi naman siguro kayo mga walang pinag-aralan para ma-distinguish kung ano yung fake news at saka kung ano yung totoo, no? So ang pakiusap lang natin ay sa susunod, galingan nyo. Yun lang. Yun ang sabi ni Congressman Abante. Okay, thank you. Salamat. Good morning ulit sa inyo. Ay, guys, nandito na si Kong Luis. Good morning po. Amo lahat na. Kausap ko si Jojo. May abiso na ko sa lahat ng congressman, bawal dumaan dito. Baka next week ikaw naman ang drug lord. Ganyan talaga ang buhay. Kaya talaga ang buhay. Pag ako naging drug lord, ewan ko naman. Wala yung ipapadisbag na lang. Ups and down lang yan ang buhay. Ganun talaga. We overcome all this. There are bumps along the way. May major bumps. May rough seas make sailors. Ano yun? There's a saying that rough seas make... Yan. Ricky. Yep. Ricky. Here. Bukas meron na namang vlog ito mga kalaban. Sabihin, ito, nagpa-increase na naman ang kanilang mga sweldo. Okay. Oo nga. Okay. Ganun sila ng ganun eh. Nakalima na tayo. Lalo na yung isang kaibigan. Oo nga,